Creamline Boccia sa PLDT. Gia walang effect ang pagbabalik. Hindi kinaya si Savvy Davison. What's up, Volleyball Nation? Welcome back to my YouTube channel. Narito ako para magbigay sa inyo ng updates tungkol sa mundo ng volleyball. Pero bago yan, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa aking mga videos. Pinangunahan ni Savannah Davison ng PLDT sa isang powerful win laban sa powerhouse and crowd favorite team na Creamline Cool Smashers. Matapos pabagsakin ng high-speed hitters ang Cool Smashers sa straight sets 25-22, 25-17, 25-23 sa pagbubukas ng kanilang kampanya sa 2026 PBL All-Filipino Conference. Maagang pinatakbo ni Davison ang laro matapos umiscore ng 13 big points sa unang set pa lamang na nagbigay ng kumpiyansa at momentum sa PLDT para masungkit ang kanilang unang panalo sa opening game nila na kapwa-unang laban din ng Creamline. Nagtapos ang Phil Canadian star na may 26 points mula sa 23 attacks at 3 blocks. Kalakip ang 11 digs at 10 receptions. Naging mahalaga ang kanyang all-around na laro upang mapanatili ng PLDT ang kontrol sa buong laban. Ayon kay Davison, matapos ang panalo, aminado siyang nakakapanlumo at nakaka-intimidate ang lakas ng Creamline sa simula ng laro at batid niyang magiging mabigat ang laban dahil kompleto at dekalidad ang kanilang mga players. Dagdag pa niya, masaya lamang siya na nagtagumpay ang kanilang koponan sa gabing iyon at nais nilang dalhin ang ganitong uri ng laro sa bawat susunod na laban. Binigyan din niya na hindi sila dapat magpakampante at dapat manatiling nakatuon sa prinsipyong one game at a time. Muntik nang maagaw ng Creamline ang third set matapos magkasunod na mag-error sina Davison at Kim Fajardo na nagtabla sa score sa 23-all. Subalit sa ilang sandali, muling umangat ang PBL Invitational MVP at matagumpay na nailusot ang palo sa pangatlong try sa gitna ng mga blockers upang itulak ang PLDT sa match point. Pagkatapos nito, hinadlangan naman ni Jovelyn Prado ang atake ni Tots Carlos para tuluyang tapusin ang laban. Naghamon ang Creamline ng net touch review sa pag-asang mapababa o mapahaba ang laro, subalit napatunayang malinis ang galaw ng mga kamay ni Mika Reyes at Prado. Kaya nanatili ang puntos sa PLDT at naselyuhan ang kanilang pinaghirapang panalo. Ayon naman kay high-speed hitters head coach Raul Ricafort, tuwing Creamline ang kanilang nakakatapat, mas lalo nilang tinatanggap at hinaharap ang hamon dahil alam nilang palaging malaki at seryoso ang laban. Ipiniliwanag din niya na inilalabas ng Creamline ang pinakamahusay na laro ng bawat manlalaro, lalo na ngayong nakabalik na sina Gia de Guzman at Bernadette Pons, na kapwa mataas ang respeto ng PLDT. Dagdag pa ng coach, naging mas matindi ang kanilang paghahanda at konsentrasyon at malaking bagay din na dala pa ng koponan ang momentum mula sa kanilang training camp. Dahilan kung bakit labi silang nasihan sa naging resulta ng laban. Umiskor nga si Kiana din ng 9 points para sa PLDT, habang nag-ambag naman sina Prado at Majoy ng 7 at 6 points. Nakapagtala si Fajardo ng 18 excellent sets at 2 points, habang pinangunahan naman ni Team Captain Arado ang depensa sa pamamagitan ng 14 excellent digs. Samantala, ang Cool Smashers na muling tinanggap at winelcome sa kanilang lineup sina Gia de Guzman, Bernadette Pons at Gemma Galanza ay nahirapang pigilan ang walang humpay na opensa ni Davison sa kanilang hindi magandang paniwala sa conference. Nakapagtala nga si Pons ng triple-double na may 13 points, 11 digs at 10 receptions, habang nag-ambag naman si Tots Carlos ng 11 points at 8 digs. Nagtala si De Guzman ng 12 excellent sets sa kabila ng kanilang pagkatalo. Makikita naman talaga sa laban na talagang lamang na lamang ang PLDT sa depensa at obensa, habang tila mabagal ang tempo ng Creamline. Ito ba ay dahil unti-unti nilang binubuo ang chemistry kasama si Gia, lalo tigit 3 years itong hindi nakapaglaro kasama ang team. Umani naman ito ng mga komento, they need to double time, chemistry ang ibalik nila. Ilang taon ding nawala si Gia sa kanila kaya normal lang yan, bawi lang. Mas mabilis ang setting ni Kyle at mas in-system talaga. Feeling ko need pang bigyan ng time yung kay Gia, medyo nagugulo sa loob. Also mag-adjust ka coach Sherwin. Hindi maganda ang gising ng CCS, they have Gia. Tapos nasa loob pa yung 3 best spikers ng team. Then with Nierba as libero, supposedly walang lapagan ng bola.
Pero PLDT is adapting to the flow of the game. Anong masasabi niyo rito? Leave a comment below. Thank you for watching and don't forget to subscribe.